Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We honor you, Lord. We magnify your name. For you are awesome in this place, Lord. And we give you all the glory and all the honor and thanksgiving, Lord. Thank you for your mercy, for your loving kindness, for your goodness. Surely, O Lord, goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. We give you praise, Jesus. We give you praise, Lord, for you are our shepherd. Hallelujah. Thank you so much, O Lord, for your mercy, for your love. Your steadfast love, O Lord, they are new every morning. Great is your faithfulness for all of us, Lord. Thank you so much, Lord, for this day. And we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Let the anointing of the Lord lead us and enlighten us once again to know your word, your will, and for us, Lord, to walk in your ways, O Lord. Thank you so much, O Lord. Thank you for your goodness. We pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, in the knowledge of Jesus Christ our Lord, that the eyes of our understanding being enlightened, that we may know what is the hope of your calling, what are the riches of the glory of your inheritance for us, your saints, and what is the exceeding greatness of your power toward us, we believe. And we believe, Lord, we believe that Jesus is our Lord. We believe that Jesus Christ is our Savior. We believe that Jesus Christ is our King. And we give you all the praises and all the honor and all the thanksgiving in Jesus' name. And all the people of God will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, give somebody a high five. Tell him, tell her. The blessing of the Lord be with you. Ang masaganang buhay ay sumaya. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Masaganang buhay. Come on, declare it. Confess it. Believe it. Claim it. That the abundance of God, the goodness of God, the favor of God, the prosperity of the Lord be with you in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Ang kabutihan ng Diyos at ang kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon, and I encourage one another na i-occupy natin ang mga vacant seats kung meron mang nakita. Praise the Lord. Again, magandang umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa isang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos upang tayo muli ay magpuri sa Kanya, makinig ng Kanyang mga salita. Purihin ang Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome po sa mga bisita natin. At isang masaganang buhay sa bawat isa. Sa mga nakalipas na panahon, we preach the goodness of God, the abundance of God, of course, the prosperity of God. And today, this morning, I will preach on this subject about the covenant prosperity. Can we say it? Covenant prosperity. Tipan ng kasaganaan. Covenant is an agreement. God made a covenant with us through the Lord Jesus Christ. And through Jesus Christ, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, we are recipients
of the goodness, of the blessings, of God's abundance and prosperity. Why? Because He sealed already through the blood of Jesus the covenant. The covenant has been sealed. The deal has been sealed through the blood of the Lord Jesus Christ. You see, mga kapatid, ngayong umaga, nais ko sabihin sa inyo, na ang blessing ng Diyos, God's blessings, God's abundance, yung prosperity, yung wealth, yung favor ng Diyos, yung riches, these are His covenant words. These are the blessings of our covenant relationship with God. As long as we follow the Lord Jesus Christ, and as long as we believe in the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary, tayo po ay recipients. Beneficiary tayo. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay beneficiary ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen? Beneficiary ka ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan ng Panginoon, ng kahabagan ng Diyos, at ngayong umaga and throughout your life, pakisabi sa katabi mo, God wants you to prosper. Nais ng Diyos na sumagana ka sa iba't ibang area ng iyong buhay. Spiritually, of course, mentally, emotionally, physically, relationally, and of course, financially. God wants you to prosper in every area of your life. Tandaan natin, si standard ng Diyos, gusto niya ang kanyang mga anak sumagana. But worldly prosperity, tandaan natin na, yung standard ng mundo, yung prosperity sa mundo, ito ay destructive. Kasi ang mga tao sa mundo, nakikipag-compete, nag-i-strive, no, nananakit, at pumapatay para lang makuha ang kasaganaan ng mundo. That is the standard of the world. But in God's standard, si Lord ay meron pong blessing sa atin because of His covenant. Standard ni Lord, pamantayan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay gumanda ang buhay, sumagana ang buhay because of the Lord Jesus Christ. Amen? Tandaan natin, the devil came to steal, to kill, and to destroy. His purpose is to deceive. Mandaya, yan ang purpose ng kaaway. Ang kanyang layunin, mandaya siya, okay? Siya ay mangwasak at pumatay. Yun ang purpose niya. Wala siyang ibang gustong gawin. No? Namumuhi siya sa atin. Gusto ng diablo, wasakin ng tao, wasakin ng pananampalataya, no? Sirain ng tao. That is the work of the devil. And the Bible says we battle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against wicked spirits. At sometimes, ginagamit ang tao, no, para sirain ang isang tao. That is the work of the evil one. But the work of Jesus, the reason why Jesus came, is to give us life, to give us Zoe life, to give us the life of God, to give us that resurrection life, that eternal life, and to have it more abundantly. Amen? That is the purpose of Jesus. The reason why Jesus came, para ikaw ay bigyan ng buhay. Para maging buhay ka at magkaroon ka ng masaganang buhay. Amen? Can we give Him the praise? Yun yung purpose niya. Kaya lahat ng magagandang bagay, kasaganaan, kabutihan, mercy ni Lord, lahat yan ay nakapaloob sa covenant ng Diyos. God wants His people to prosper through His covenant. Take note of the word in Deuteronomy 29, verse 9. And we as God's people, we are the new covenant people of God because of the Lord Jesus Christ. And we need to be conscious, to be mindful of His covenant sa atin. Kaya whenever we look to the Old Covenant, no, sa Old Testament, tumitingin tayo doon with new covenant mentality. Kinukuha natin yung mga principles, yung mga pangako, promises, and of course yung prophecy. Now here in Deuteronomy 29 verse 9, it says, "Therefore keep the words of this covenant and do them." Sabi niya, ingatan mo ang mga salitang ito ng tipan at gawin mo that you may prosper in all that you do. In principle,
We need to keep and obey the words of His covenant by faith. We claim it by faith. We obey these covenant words by faith in order for us to prosper in every area of our life and in everything and in all things that we do. So it is by faith, we believe in that by faith, and we claim it by faith. We're doing that through faith. Again, tandaan natin mga kapatid, doon sa covenant, nakapaloob ang mga promises ni Lord, ang lahat ng mga pagpapala ng Panginoon. And so I am so overwhelmed by the covenant of God. The Bible is God's covenant. We need to be conscious, to be aware of the covenant of God sa atin. Kasi nakapaloob yung mga pangako, yung blessing, yung abundance, no? Kaya nga, may iba nagsasabi, bakit si pastor puro abundance sa sinasabi, puro prosperity ang sinasabi, bakit sinasabi lang na dwell on the positive side of life? You know why? Because yun ang nais ng Panginoon sa atin eh. God does not want you to dwell in the negative side of life. Bakit? Kasi kapag negatibong thinking mo, negatibo yung thoughts mo, negatibo yung mga pananalita mo, you attract the negative spirits. Right? Naniwala kayo doon? Kasi meron siyang nakikitang puwang, may nakikita siyang daan, may nakikita siyang entry point. Kaya may mga tao na nagugulo yung isip, no? Nagugulumihanan sila o minsan talagang they dwell on the past, no? At ginugulo sila ng dyablo. Bakit? Kasi merong entry point sa kanilang buhay. That is why we need to dwell on the positive side of life for us to experience the goodness of God. Again, the blessing, the abundance, the prosperity, the good health, the wealth of God, the favor and riches, they are connected to God's covenant. You see, God is committed. Tandaan natin to. Si Lord committed siya sa kanyang covenant. Committed siya sa kanyang salita. Pag sinabi ng Panginoon, siya ay obliged na gawin at sundin yung kanyang sinabi. Because according to the Bible, in Psalm 138 verse 2, mas pinagpapahalagahan ng Diyos yung kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. Kaya napakahalaga na tayo po bilang mga anak ng Diyos, pagpahalagahan natin yung tipan ng Diyos. We need to be mindful, we need to be conscious of God's covenant for us. Kasi gusto mo na mag-prosper sa buhay, right? Sino rito ayaw mag-prosper? Ayaw sumagana ang buhay? Walang may gusto nun. Kasi lahat tayo gusto natin gumanda ang buhay natin. Amen? Lahat tayo gusto natin umunlad ang buhay natin. You see, everything God does is based in His covenant. Lahat ng ginagawa ng Diyos throughout the Bible, throughout the history of man, throughout every generations, lahat ng ginagawa ng Diyos, mga kapatid, ay nakapaloob sa kanyang tipan, sa kanyang covenant, sa kanyang agreement. Kasi yung tipan niya, yung kanyang salita, nag-a-agree siya sa lagi doon, sa kanyang sinabi. Sinasang-ayunan niya yung kanyang sinabi. Kasi salita niya yon. At si Lord at ang kanyang salita, iisa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang kanyang salita, siya rin mismo yan. You see, God is committed to His Word, God is committed to His covenant, and everything God does is based in His covenant. Now, tingnan natin yan sa Amplified Bible. It says, keep the words of this covenant and obey them so that you may prosper and be successful. Wow! In everything that you do. Ingatan mo. Pangalagaan mo ang mga salita ng tipan and obey them by faith. The reason why here, we live by faith and not by sight. Faith is pleasing to God. Without faith, it is impossible to please God. Faith is very important to God. Faith is the currency in heaven. Faith is our connection to God. And in order for us to experience the goodness and all the blessings of God, we need to believe. We need to obey by faith so that you may prosper and be successful in everything that you do. Now listen carefully. The word prosper in Hebrew is sharak. Alam mo, ang mga Hudyo, pagka nagsalita, parang yung kanilang case, para silang, mga ganun eh. Yung talagang, kaya pag napanood nyo yung The Passion, di ba? Pag nagsalita yung mga Hudyo, talagang meron, may ganun sila eh. Kaya parang,
Shalak! Parang dumadahak eh, no? Sorry for the word, ha? No, pero another word for that is hatshalak. Ganun. Which means to advance, to make progress, no? Na sumulong, lumago, maging matagumpay sa buhay at magkaroon ng kapakinabangan sa buhay. Magkaroon ka ng ganansya. God wants you to prosper. God wants you to have that profit in life. Na gaya sinabi ng Isaiah 48 verse 17, He is the one who teach you to profit. It is in the Word of God. It is in His covenant. This is God's will for us. Kalooban ng Diyos sa iyo na mag-advance ka, sumulong ka, lumago ka, mag-progress yung buhay mo, maging matagumpay ka. And the Bible says we are more than conquerors through Him who loved us. More than conquerors. Matagumpay, successful. That is the word, the will of the Lord. Now, the word successful in that verse is, in Hebrew, is hatshalaka. Parang ang hirap sabihin, no? Kaya yung iba, hindi na nila binabangkit, kundi binibigyan na lamang kumbaga, ng anong ibig sabihin nun. It means prosperity, achievement, and accomplishment in life. When the Bible says, God wants you to prosper and be successful in life, when you keep and obey the words of His covenant, He wants you to prosper. He wants you to achieve something in life or achieve your desire in life and to have this accomplishment. Magkaroon ka ng accomplishment. Mga kapatid, ang accomplishment sa buhay ay hindi lamang doon sa nakatapos ka ng pag-aaral. Good na nakatapos ka ng pag-aaral. Very good yun kasi hindi lahat nakakatapos ng pag-aaral eh. Pero mas higit pa ron eh. Kapag natuto ka sa salita ng Diyos, kapag ang salita ng Diyos, ang tipan ng Diyos ay pinagpahalagahan mo, naging conscious ka sa salita ng Diyos at pinanghawakan mo mga pangako ng Panginoon sa iyong buhay, magtatagumpay ka sa buhay. Uunlad ang iyong buhay. Aangat ang iyong buhay kasi ang magpapaangat sa iyo ay ang Panginoon. Bakit? Kasi pinagpahalagahan mo yung kanyang tipan. You see, God assured us that prosperity and success in our life, in all that we do, is subject to our obedience by faith. Lagi yan, subject yan dun sa pagsunod natin sa pananampalataya. By faith, we obey and we trust the Lord in every situation sa buhay natin. Na confident tayo na yung pinanghahawakan mong salita ng Panginoon, no, ay mangyayari sa iyong buhay. You see, kaya ang mga Hudyo, na lagi natin sinasabi as our example, na talagang matagumpay ang buhay nila eh. Ang 10 sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, no? Not just in the USA, but also in the Europe, pinakamayayamang tao doon, mga Hudyo sila. Bakit? Because of their mindset. They have that right mindset. Actually, ang mindset, dalawang klase yan eh. May ibang tao, nakaset na yung mind nila sa buhay nila, eto na lang ako, ganito na lang ako. No? Nakaset na sila doon eh. Na dahil eto na yung tiniran mo, for the rest of your life, doon ka na sa bahay na yon. No? May mga tao gano'n na nakaset ng ang isip nila doon. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon sa atin. God wants you to have that right mindset for you na maintindihan mo na ang buhay sumusulong. Ang buhay nagmo-move forward. Na hindi ka left behind ng nakalipas. Na ang attitude mo hindi yung 80s pa rin. No? Dapat kung ano nangyari sa panahon talagang nag-blend ka. Ibig sabihin, umaangat ka. Why? Kasi may covenant ang Diyos sa'yo. Kasi anak ka ng Diyos. At ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen? Ang Diyos totoo siya sa kanyang covenant. And God has the same desire. Meron siyang the same desire to bless us, to grant us prosperity, despite the adversities, despite the difficulties sa mundo, despite the poverty in this world. His word, tandaan natin, is not subject to the world's elemental forces. Ang salita ng Diyos, hindi yan subject sa bagay ng mundo. Okay? It goes beyond ang word ni Lord. It goes beyond to prosper us who receive His covenant word. Take note of this. Isaiah 55, verse 10. God said, "For as the rain comes down and the snow from heaven," kung paano ang ulan bumababa at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon,
kundi ito ay nagbibigay ng dilig, but water the earth, and make it bring forth. Ito ay nagbibigay ng pagsibol at pagpapatubo ng mga halaman, that it may give seed, no? Ito yung nagbibigay ng binhi to the sower and bread to the eater. Ganun ang ginagawa ng tubig na galing sa taas. Ganun ang ginagawa ng snow. And God said in verse 11, so shall my word be. So shall my covenant word be. Tandaan natin, every word ni Lord, every promises niya sa Bible, connected sa kanyang covenant. So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. Hindi ito babalik sa akin ng walang kabuluhan, kundi i-accomplish nito what I please. Take note of the word. God said, my word will accomplish what I please. Ang salita ko, gagawin niya kung ano yung kinaluluguran ko, kung ano yung gusto ko. At ito ay magbibigay ng kaginhawaan sa pagsusuguan nito. Kaya napakahalaga na ikaw ay nakikinig, namumuhay, tinatanggap mo ang salita ng Panginoon kasi ipo-prosper ng Diyos ang iyong buhay through His word of His covenant. Amen? That is the purpose of the word of His covenant, which is to prosper us. Kaya nga ang message natin is about covenant prosperity. Yung prosperity, no, nakakonect siya doon sa covenant ni Lord. As long as you remain in the covenant of God, nanatili ka sa salita ng Diyos, nanatili ka sa kalooban ng Panginoon, nanatili ka sumusunod sa Kanya by faith, nanatili ka sa Kanya, then you are one of the recipients, beneficiary ka ng Panginoon. And God wants you to have this balanced lifestyle na mag-prosper ka, lumago ka, spiritually, mentally, emotionally, physically, and of course, financially. Kasi merong iba, lumalago spiritually, but physically, hindi. Bakit? Kasi physically, merong karamdaman. Yung iba naman, lumalago sila, umulat sila, financially, but not spiritually. Kaya makikita mo na may pera nga sila, pero hindi sila masaya. But God wants us, His people, to have a balanced lifestyle. Pakisabi sa katabi mo, balanced lifestyle. At yan ang text natin ngayon. 3 John verse 2. You know that? In the Amplified Bible. Bakit ko sinasabi, mga kapatid? No? Kasi kapag ka nininilay-nilay mo ang salita ng Panginoon, lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang binibigkas, you will make your way prosperous. Ikaw mismo ang magpo-prosper ng iyong buhay. Kapag nag-prosper yung mind mo, you dwell on the positive side of life, you will not dwell in the negative side. No, kahit na may dumating pa mga negatibong salita, magbabounce lang sa iyo yan. Bakit? Kasi nakatuong ka na, no? Fix ka na doon sa positive thoughts. Amen? It says, beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper. Take note of the word, succeed and prosper. And be in good health, physically, just as I know your soul prospers spiritually. That is the balanced life. God wants you to have this balanced lifestyle. Na mag-grow ka, lumago ka, sumagana ka, spiritually, mentally, no? Emotionally, physically, of course, relationally, at hindi nawawala yung financial. Now, the word prosper in Greek is you do. Pagkasabi sa katabi mo, you do. Just do it. Do it, you do. Which means to grant a prosperous and successful life. That is the Greek word, you do. Kapag ginagawa mong isang bagay, you are conscious of that thing, you are mindful of the Word of God, of the covenant of God, of the Word of God, lagi mong minimeditate ito, laging nilalagay mo sa isipan mo, at sinasabi mo, because you believe, and you speak, it will happen to you. Are you with me? You shall decree, you shall declare a thing, and it shall be established in your life. And His light will shine upon you. It is written, because we have the same faith, it is written, because we believe, therefore we speak.
Ano mang bagay na pinaniniwalaan mo, ano mang bagay na nasa isipan mo, nasa puso mo, lalabas sa bibig mo. At kung nasa kaisipan mo laging negative, at sa puso mo laging negative thoughts, lalabas sa bibig mo yon. Pero kapag ang kaisipan mo, no, nag-grow ka sa Word of God, lalabas sa bibig mo yan. Kaya nga, the word prosper in Greek is you do. Just do it. Do it. You do. Ikaw yan, gawin mo, which means to grant a prosperous and successful life. In other words, it means to empower you. When the Bible says God wants you to prosper, God is empowering you. Binibigyan ka ni Lord ng kalakasan. Si Lord nagbibigay sa'yo ng kagalingan. Si Lord nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan to prosper and to succeed in every area of your life. Why? Because you are connected to Him. And He says, just as your soul prospers. The word just as, no, binabalikan ko lang kayo para talagang ma-inculcate once again sa inyong kaisipan, sa inyong pong kaunawaan, itong salita na ito ng Panginoon na hindi mo makalimutan. Kasi ang dami nating mga ginagawa everyday. And most of the time, may atake ang diablo sa iyo at mawawala ka na doon sa thinking na yon. But God wants you to meditate on it day and night. For you to observe it, for you to obey it by faith. And then you will make your life prosperous. Ikaw mismo, maninindigan ka na you will make your life. Hindi si pastor ang magpa-prosper ng iyong buhay. Hindi ang sino man ang magpa-prosper ng iyong buhay. Ikaw mismo sa kalakasan at kapangyarihan na galing sa Diyos. The word just as in Greek is akribos opos. Another word is katos. No? Which means exactly in connection or in proportion or in the same degree of prosperity. Katulad, in the same degree, in proportion. Yun yung katos or akribos sa Greek word. Katos. Exactly. No? Kapag katoks, hindi eksakto yun. Kulang. Kaya katos meaning exactly in proportion, in the same degree. Na ibig sabihin kung nag-grow ka spiritually, mag-grow ka physically, mentally, emotionally. At makikita ito siya physically. Maraming Christian, nag-grow lang spiritually, stuck lang sa spiritual. At nagiging legalista na. Hindi nag-grow financially. Para sa kanila, ang pera masama. Money is not evil. The love of money is the root of all evil. Pag minahal mo ang pera, pag naging master mo na ang pera, pag naging Panginoon mo na ang pera, kaya nga you cannot serve between God and mammon. But you can serve God. Mammon means money. But you can serve God with your money. Agree? Kaya nga, gusto ni Lord na maging balanse tayo. Spiritually, mentally, emotionally, physically, financially. In proportion or of the same degree. Kung lumalago ka spiritually, dapat lumalago ka mentally. No? Hindi pa pwedeng lumalago ka spiritually, tapos mentally, ang daming excess baggage. You see, in short, God desired that we prosper in every area of our life. Yan sinasabi ng 3 John, verse 2. Beloved, I pray, I desire that you may prosper and to succeed in every area of your life. And be in good health. Maging malusog ka. Kasi ang salita ng Diyos, medicine yan. Sabi ng Proverbs 4, verse 20 to 21, my son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Why? For they are life, medicine to those who find them. Are you with me? Medicine ito. Gamot ito. Bakit? Kasi covenant ni Lord yan. Amen. Now the question today is this. Bakit? Bakit nais ng Diyos na mag-prosper ka? Tandaan natin ang 3 John verse 2, sinulat ng isang man of God through the inspiration of the Holy Spirit. It's the word
of the Holy Spirit. It's the Word of God na ginamit ang tao para maisulat. At yung tao na makabasa nito, maintindihan niya yung basic instruction before leaving earth. The Bible. Maintindihan. Hindi yung Biblia mo sa bahay, kumbaga nilulumot na puro alikabok na hindi ka nagbabasa. It's about meditating. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sit in the seat of mockers. It says in Psalm chapter 1, verse 1 to 3. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree, strong in this life, planted by the rivers of waters, that bears fruit in its season. And his leaf, ang kanyang dahon, hindi malalanta. And whatever he does shall prosper. Gusto nating mag-prosper, gusto nating lumago spiritually, mentally, emotionally, physically, and even financially. Pero nag-aalay ba tayo ng oras to read this? Are you with me? To keep it. To obey this by faith. Because without faith, you cannot please God. Everything will be possible to him that believes. Lahat ng bagay posible sa iyo. Kung may nakikita kang imposible, no? Kasi hindi mo pinaniniwalaan. Hindi ka naniniwala. Bakit ang sa tao hindi naniniwala? Kasi merong takot sa buhay niya. Mas pinaniniwalaan pa ng maraming tao yung fear kesa doon sa word ni Lord. You see, fear is false evidence appearing real. That's fear. That's false evidence na nag-a-appear lang na parang tama. Kaya ang diablo nananakot lang. Walang kapangyarihan ng diablo. Inalisan siya ng kapangyarihan. Ano ang kanyang weapon? Deception. Dayain ng tao. Kaya nga we have the word eh. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God for the pulling down of strongholds. May mga strongholds sa buhay ng maraming tao. Bakit? Kasi merong mga excess baggage of the past na hindi niya tinatanggal sa kanyang isipan. Sabi ng verse 4, casting down every arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bring them into captivity to the obedience of Christ. Lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga sinasabi ko, kung anong mga sinasabi sa'yo, tanggalin mo sa kaisipan mo. No? Dwell on the Word of God. Meditate on the Word of God. In doing that, you will prosper your life. You will have a prosperous mindset. Amen? Parang iba nakatingin lang sa akin. Parang, ano ba si pastor? Ano nangyayari? So bakit kailangan tayo mag-prosper in every aspect of our life? Number 1. Because we follow the example of Jesus. Because of Jesus. Kaya nais ni Lord na mag-prosper ka, no? It is the word of the Holy Spirit, 3 John verse 2, that you may prosper in all things, just as your soul prospers, in the same manner or in the same degree, just as your soul is prosperous. Take note mga kapatid, sabi ng 3 John. Bakit kinakailangan lagi ko sabihin yan? Kasi nakapaloob dyan yung sikreto ng pagunlad ng buhay. You are beloved. Pagkasabi sa katabi mo, ikaw ay minamahal. The reason why it says, you are beloved, we are God's beloved, it is because we believe and we follow Jesus. Kapag hindi ka naniniwala kay Jesus, at hindi ka sumusunod kay Jesus, hindi mo mararanasan yung pagmamahal ng Diyos. And that's why you are called beloved or beloved because you believe in Christ. Because we follow Jesus. Lahat ng sumusunod kay Jesus, sila'y minamahal ng Diyos. And let us look at the life of Jesus. Tingnan natin ang buhay ng Panginoong Jesus. Kasi siya mismo ang dahilan upang tayo ay mag-prosper. Si Jesus mismo, He came to give us life and to have it more abundantly. Si Jesus mismo, kung si Jesus wala sa buhay ko, wala ako dito. Kung si Jesus wala sa buhay ko, hindi ako naging mabuting tao.
It is because of Jesus. Because of His love, because of His mercy, because of Jesus Christ, nothing else. Let us look at Jesus. Luke chapter 2, verse 14, the Amplified Bible. It says, the child, Jesus, continued to grow and become strong in His spirit, filled with wisdom, and the grace, favor, meaning favor, and the spiritual blessing of God was upon Him. Now take note of Jesus, our Lord Jesus. The Bible says He continued to grow, become strong spiritually, filled with wisdom, mentally, and emotionally. And the grace, the favor, the blessing of God was upon Him, relationally and even financially. Si Jesus, hindi siya namuhay ng mahirap. Naging mahirap lang siya doon sa krus. Pero si Jesus, hindi siya namuhay ng mahirap. Nung sinasabing ang anak ng tao, wala siyang mahigaan ng ulo, wala siyang mahigaan ng kanyang ulo kasi bawat puntahan niya, welcome siya doon. At si Jesus, ang kanyang kasuotan, no? Napakaganda. Kaya nga pinagagawa ng mga sundalo at pinagsugalan nila kung kanina mapupunta yung damit. Kaya naging hubad si Jesus doon sa krus. At si Jesus, kung kailangan niya ng pera, pambayad ng tax, utusan niya si Peter, Peter, pumunta ka doon sa ilog, pumunta ka doon sa River Jordan, at kunin mo yung isang isda ron, doon sa bibig ng isda, meron doon coin, pambayad ng tax natin. Si Jesus, pag nagutom, nagpapakain ng 5,000 tao. Hindi pa kasama mga babae at bata. 5,000 yun ang malalakas kumain. Look at Jesus. He continued to grow, become strong spiritually, filled with wisdom, and the grace, the favor, the spiritual blessing of God was upon Him. Another is in Luke chapter 2, verse 52, in the Amplified Bible Classic Edition. It says, Jesus, our Lord Jesus, increased in wisdom, in broad and full understanding, and in stature and years, and in favor with God and man. The Bible says Jesus continued to grow. Jesus increased. And if we will look at Isaiah 9:7, His government and the increase of His government and of peace, the shalom, the well-being, shall not end. Kay Jesus, walang katapusan ang paglago. Consistent ang paglago sa Kanya. Pero may mga anak ng Diyos tumitigil sa paglago, nadadaya ng dyablo. Pag nadaya ng dyablo ko, ano ng mga sinasabi, ako ano na yung pamumuhay. At kahit sa kabilang buhay, kapatid, walang katapusan ng paglago. Kaya nga sa kabilang buhay, may ranking eh. No? Akala nyo sa kabilang buhay, pantay-pantay tayo lahat. Hindi tayo pantay-pantay ng bahay. Hindi tayo pantay-pantay ng position. Ang position mo sa kabilang buhay ay depende sa kung paano ka sumunod at naglingkod kay Jesus. Kung paano ka nagpagamit sa Panginoon, kung paano ka nagdala ng maraming kaluluwa sa Kanya, kung paano ka nangaral, nagturo ng salita ng Diyos, kung paano ka namuhay ng matuwid at banal sa Kanyang harapan. Kaya ang buhay kay Jesus ay paglago. Pakatapi ka nga tabi mo, sabi mo sa Kanya, paglago. Pagsulong. Amen? The word increase in Greek is prokopto. Sabi natin prokopto. Nang-ibig sabihin to advance and to make successful. Ito ay synonymous doon sa salitang to be successful and prosperous in every aspect of life. The word increase is prokopto. Meron bang taong pangalan Prokopto? Wala pa siguro, pero ang gandang pangalan siguro niyan kasi increase. Laging may increase sa kanya. Lagi nag-a-advance, lagi nagpo-progress. Yan ang word na increase. That is why when the Lord Jesus said, "Follow me," it means be one and in union with me. The reason why we look to Jesus, kasi si Jesus ang ating example to follow, for us to experience increase and growth and prosperity spiritually
mentally, emotionally, physically. Si Jesus ang ating example. And we're here to follow Jesus. That is why we are called Christians. We are followers of Christ. And when Jesus said, follow me, He means be one and in union with me. In other words, He is saying, be like me. When we follow Jesus, we become like Him. And when we become like Him, then we are able to succeed. Because without Jesus, we are nothing. Amen? Kung wala si Jesus, wala tayo. And Jesus said in Luke chapter 9, verse 23, Jesus said, if anyone desires to come after me, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, let him deny himself. Talikuran niya ang kanyang sarili, take up his cross, buhatin niya ang kanyang krus, and follow me. Ang pagsunod kay Jesus, ay pagtalikod sa iyong sariling kagustuhan, sa iyong sariling kalooban, na ang kalooban niya na yung maging kalooban mo. At ang iyong krus, take up His cross. At ang krus, ibig sabihin yung responsibilidad ng pagsunod sa Kanya. Responsibilidad ng pamumuhay sa katuwiran. Responsibilidad ng pamumuhay sa isang magandang buhay. Yes, of course, mayroong problema, may pagsubok. But Jesus said, follow me. Now, the word follow me in Greek is akolotheio, moi, which means become my disciple. In other words, become my disciple in union with me. To be in union with Christ, it means to be in covenant with Him. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Jesucristo, meron kayong covenant partnership. You are a covenant disciple. You are a covenant follower because of Jesus. In other words, when we truly follow Jesus, we become like Him. Nagiging katulad tayo. Pag sumusunod ka kay Jesus, nagiging katulad kayo na nag-grow ka. Pag tumigil ka ng sumunod, hindi ka mag-grow. Kahit na umattend ka ng church, umattend ka ng covenant group, no? Pag hindi ka sumusunod kay Jesus, titigil ka sa growth, titigil ka sa pag-prosper. Kaya ako, gusto ko yung tao na sumusunod sa Panginoon. Pagka hindi na sumusunod sa Panginoon, kumbaga parang, hindi na ako natutuwa. Kasi gusto ko yung tao pagpalain. At ang pagpalain, ang pagpapala ng Diyos at pagsagana ay nasa pagsunod kay Jesus. He crowned the years with His goodness, and His paths drip with abundance. His ways drip with abundance. Bawat puntahan ni Jesus, bawat lapitan niya, nababago ang buhay. Kaya pag sumunod ka kay Jesus, makikita mo yung karakter ni Jesus, makikita mo kung sino si Jesus, at si Jesus, mga kapatid, siya nagkatawang kahoy. Tayo sumusunod sa kahoy. Kaya siya nagkatawang tao para maging example natin. Amen? Para sundan natin. And the more we follow Jesus, as Jesus is, so are we in this world. We become like Him. Nagiging katulad tayo ni Jesus. At kapag nagiging katulad ka ni Jesus, lumalago ka spiritually, mentally, emotionally, in every aspect of your life. At doon nagkakaroon ng kaganapan yung 3 John verse 2. That I desire. It is the word of the Holy Spirit. It is the desire of God. Not just Apostle John. Because the original author of the Bible is the Holy Spirit. It is the desire, the yearning of the Holy Spirit for His beloved, that you may prosper in all things and be in good health, just as your soul, your inner being, your innermost life prospers. Ang paglago, ang prosperity sa loob. Ang provision galing sa labas, pero ang paglago sa loob. Kaya nga, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask, according to His power that works in us. Ayon sa Kanyang kapangyarihan na gumagawa sa atin. He's able to do exceedingly. Kaya you will be able. It is possible. Because you believe. When you believe, everything is possible. Pangalawa, bakit kailangan nating mag-prosper sa ibang area?
because of the finished work of the Lord Jesus. Lumalago ang isang tao sa kanyang buhay, spiritually, mentally, emotionally, physically, relationally, because they followed Jesus. He followed Jesus. She followed Jesus. The moment you stop following Jesus, then everything will stop. Kasi ang buhay, paglago, ay na kay Jesus. Nasa pagsunod sa Kanya. Pangalawa, naroon sa Kanyang finished work. Again, tingnan natin yung 3 John verse 2. No? Ito kasi yung pinaka-text natin. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper. Tandaan natin, our spiritual, physical, and financial life will truly prosper if we have a clear understanding of this word, that this word, 3 John verse 2, is part of the finished work of Jesus. Apostle John was a disciple of Jesus who experienced the life of Jesus. He experienced the love of Jesus. In fact, the Bible says he was called the man of love. The man whom Jesus loved. Yun ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Basahin niyo ang Book of John. 1 John, 2 John, 3 John. Ang pakilala niya sa kanyang sarili, siya yung lalaki na minamahal ni Jesus. Bakit? Kasi siya yung lalaki na nahihiga malapit sa puso ni Jesus. Alam niya ang pintig ng puso ni Jesus. Kaya His word is beloved. He experienced the love of God. He experienced that growth spiritually, mentally, emotionally, physically, and even financially. Tandaan natin, hindi natin maiintindihan ito kapag wala tayong clear understanding ng finished work of Jesus. When Jesus said, "It is finished," the deal has been sealed by the blood of Christ. I repeat, the deal has been sealed by the blood of Christ. Yung usapan, yung deal ng pagliligtas, ng redemption, was already been sealed, sinelyuhan ng dugo ni Jesus. Finish na. Kaya nga mga tao magsasakripisyo ngayong Holy Week, magbubuhat ng krus, magpipinitensya, pahirapan ng sarili niya, insulto yun kay Jesus. Bakit? Jesus has already done that work. The finished work on the cross of Calvary. No? Kaya yung mga naglalagay dito ng uling, no? Walang bearing yon. Ang pagpipinitensya, walang bearing yon. Useless na yan. Bakit? Kasi si Jesus mismo ang siyang namatay sa krus, tumagas ng dugo, it is the finished work of Jesus. Kaya ngayon mamamatay na lang siya sa krus, nagliligtas pa siya eh. Doon sa kanan sabi na nasa kanan niya na, Jesus, kung pagdating mo sa kaharian mo, pagdating mo sa paraiso, alalahanin mo ako. And Jesus said to him, "Today, you will be with me in paradise." Wow. Because of the finished work, because of the shedding of the blood of Jesus. Galatians 3:13, it says, Christ has redeemed us from the curse of the law. Si Kristo tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. Sinumpa tayo ng kautusan kasi hindi mo malalaman ang kasalanan kung hindi sasabihin ng kautusan. And Jesus redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." Si Kristo, dinala niya sa kanyang katawan yung sumpa upang yung pagpapala nasa atin. Dinala niya sa kanyang katawan doon sa krus yung lahat ng kasalanan natin, lahat, past, present, and future, sa kanyang katawan. Now, the word redeemed in Greek is exagorazo, na ang ibig sabihin, to redeem by payment of a price, to ransom by payment of a price also, and to rescue from oneself, to recover from the power of another. Exagorazo, kaya nga, ex meaning out of, agora meaning market. Kaya may Agora Market tayo, right? Sa San Juan. Na kapag pumunta ka sa Agora Market, may gusto kang nakita na gusto mong bilhin, babayaran mo yon, kukunin mo, okay?
I-rescue mo yung binili mo, and then you will recover that for yourself. Ganon ang ginawa ng Diyos sa atin. Twice tayo na pagpapala ng Panginoon. Twice tayong pinagpala ng Panginoon. Nilikha niya tayo. Blessing ni Lord yon. He blessed us from the beginning of time. And then, because of the fall of sin, kinuha niya tayo, binayaran niya tayo ng kanyang dugo, ikalawang pagpapala ng Panginoon sa atin yan. Now, take note of this, that redemption is fourfold. Una, spiritual salvation. Ano yun? Forgiveness of sin through the power of the blood of Jesus. That is the first, kaligtasan ng ating kaluluwa. Spiritual salvation. Niligtas ka niya. Nang ikaw sumampalataya kay Jesus, pinatawad ka niya. Because of the shedding of His blood. It is because of His mercy. Kaya nga when I heard that song, the steadfast love of the Lord, they are new every morning, great is His faithfulness. That is the mercy of God. Yung mercy ni Lord. Ibang klase yan. He has forgiven us. That is the first fold. The second fold is physical healing. Healing of the physical body. By the stripes of Jesus, we are healed. He was crushed. He was wounded for our healing, for our peace. And third fold ng redemption is emotional healing. Deliverance of the wounds from the past. Kaya kung ang isang tao na meron pang wound, meron pang isipan sa kanya sa nakalipas, ibig sabihin hindi niya na-experience yung deliverance. Kahit na makinig pa siya ng salita ng Panginoon, kapag hindi siya nagkaroon ng clear understanding of the finished work of Jesus, na merong deliverance sa kanyang emotional healing, for his or her emotional healing, will not experience freedom. Or she will not experience freedom. Because that is part of redemption. Salvation of the soul. Salvation of the body. This body will be saved. Kaya nga, pinagagaling to ng Panginoon eh. Kasi itong body na ito, magiging glorified body ito. Hindi nakukuha si Lord ng ibang lupa para lumikha ng tao. Hindi, ikaw mismo bubuhay kahit na maging alabo ka pa, bubuhayin ka niya. Kaya nga merong physical healing in connection doon sa glorified body. Merong emotional healing, deliverance. And fourth, financial recovery. Kung naglilingkod ka kay Lord, tapos mahirap ka, lagi kang maraming utang, something is wrong. Nais ni Lord na umangat ka. Kasama kasi yon in the same degree, in proportion yon, exactly in the same degree, in the same manner, yung paglago, pagliligtas ng iyong kaluluwa, pagliligtas din ito ng iyong katawan, pagliligtas din ito ng iyong emotion, pagliligtas din ito ng iyong financial stability. Kaya nga, you have this authority to command the devil to loosen his hold into your money, into your savings. Utusan mo ang diablo na alisin niyang kanyang maruming kamay sa iyong pera. Kasi hino-hold niya. Kaya gusto niya ang mga Kristiyano, no, mahirap. Kasi pag mahirap ka, hindi ka makakatulong sa iba. Pag mahirap ka, hindi ka makasuporta sa gawain ng Diyos. Pag mahirap ka, at nanatili kang mahirap for the rest of your life, problema yon. Kasi hindi yun yung desire, hindi yun yung will ni Lord sa bawat anak niya. Ang gusto ni Lord, sumagana. Kaya nga, He became a curse for us to receive the blessing. Tingnan natin yung verse 4 ng Galatians chapter 3. It says that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive, sabihin natin, receive the promise of the Spirit. See, that the blessing of Abraham, ano ba yung blessing ni Abraham? Ito yung declaration ni Lord sa kanya. It is a great blessing because it comes from the Word of God. It comes from the mouth of God. The word blessing in Greek is eulogia. Na ang ibig sabihin, it is a declaration of God's abundance through the blood of everlasting covenant. The blood of, wala yung of dyan, pero it's of the everlasting covenant.
He sealed the deal. The deal has been sealed by the blood of the everlasting covenant. Kaya nga nang si Lord nagbigay ng covenant kay Abraham, there was a shedding of the blood. At ang Diyos mismo ang dumaan doon sa covenant na yun. Meaning, ang Diyos ang nag-agree sa kanya na pagpapalain kita sa buong buhay mo. At ang covenant ng pagpapala, ang covenant ng prosperity kay Abraham ay tumagos hanggang kay Isaac. Ito'y umabot kay Isaac. Pinagpala ng Panginoon si Isaac at pinagpala ng Panginoon si Jacob. Sa bawat kapanahunan na yan, mayroong famine. Sa panahon ni Abraham, may famine. But take note of this. Your blessing, your prosperity is not in your location. It is in your connection with God. Can we give Him the praise? Hindi dahil nasa Amerika ka, nasa Australia ka, pagpapalain ka. Pagpapalain ka kasi nandun si Lord sa'yo. It is because of your connection with God. Sa mundo, ginagamit nilang connection para umangat sila. Not the location, but the connection. The location will follow. It's about connection with God. And faith is our connection with God. Kaya yung word na blessing, declaration ng God's abundance through the blood of everlasting covenant. This is the result of redemption that will manifest to those who are in Christ. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. We are the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Holy Spirit through faith. Ano yung word na receive? In Greek, the word receive in Greek is lambano, na ang ibig sabihin to take upon oneself, to claim for oneself, to take possession. God bless us with all the spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya nga, when I declare the blessing, kumukuha ako doon sa spiritual atmosphere to release the blessing. I'm doing that by faith. The promise of the Holy Spirit, that is the promise of the Holy Spirit. That is the desire of the Holy Spirit. Beloved, I pray, I desire. That is the word of the Spirit. That is the yearning of the Holy Spirit. That is the promise of the Holy Spirit. Na magamit, na maranasan, na ma-enjoy ng mga anak ng Diyos. Ma-claim mo. Because you believe, you will receive. Life is about believing and receiving. If you believe and you don't receive, there's something wrong. When you believe, you will have the seed to sow. And then you will have that miraculous harvest. Take note of this, mga kapatid. This is the finished work of Jesus. Because Jesus died and shed His blood on the cross, then we are the recipients, the beneficiaries of the blessing that was given to Abraham. That the blessing of Abraham will continue to us, to those who are in Christ. Not just to Isaac, not just to Jacob or Israel, not just to the Jewish people, but for all the believers in Christ. Pakitapik mo yung katabi mo, para sa'yo. Amen? Para sa'yo ang laban na ito. Kaya nga nilalaban natin ito. Kaya nga we battle not against flesh and blood. Hindi tao kaaway natin. Ang tao talagang gusto, may mga tao na gagamitin ng diablo to destroy your life. But we battle not against principalities and powers and rulers of darkness. Mga kapatid, the blessing, the prosperity, is because we follow Jesus. We focus on Jesus. And second, because of the finished work of Jesus. 2 Corinthians 8 verse 9. And I want you to see this na pinakita ng Panginoon sa akin. Ganda nito, mga kapatid. And I want you to dwell on this. Okay? Kaya panitingnan ko sa oras Kasi baka humaba ako See, it says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Alam mo. You know it. We know that. The grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor.
He became poor on the cross of Calvary. Naging mahirap siya doon sa krus. Bakit? Hinubaran siya doon sa krus. Pero hindi siya hinubaran ng kapangyarihan. Hinubaran siya ng kanyang kasuotan, ng kayamanan. Kasi naging kasalanan siya sa krus. Naging sumpa siya sa krus. Yung kasalanan natin sa kanya upang yung kanyang kabanalan mapunta sa atin. Yung sumpa nasa kanya upang yung kanyang pagpapala nasa atin. Yung sakit nasa kanya, lahat ng karamdaman, 39 lashes, nasa kanya. Upang ang kagalingan nasa atin. By His stripes we are healed. Think about this. Naging mahirap siya doon. Para sa'yo. For your sake, He became poor. That you, through His poverty on the cross, might become rich. Kaya ang source ng ating blessing, ang source ng ating pagpapala, ang pagganda ng buhay ay nandoon kay Jesus. Nandoon sa finished work of Jesus. And we need to claim it. Lambano, receive it. Take hold of it. Take possession of it. Kaya yung mga totoong Kristiyano na naintindihan nila ito, na-enlighten sila at namuhay sila ayon doon sa covenant ng Diyos. They walk in that covenant. Nakita mo, umangat ang buhay nila. Kaya maraming umangat eh. No? Kasi naging maliwanag sa kanila. And I believe God will prosper you. God will prosper us as long as we remain on these principles, as long as we follow Jesus, as long as we believe on the finished work of Jesus. Kaya hindi ako prosperity gospel. Hindi, this is not prosperity gospel. This is the truth of the gospel. Na ayaw to ng diablo na maintindihan ng tao. Kasi pag naintindihan mo to at lumakad ka doon sa salita ng Diyos, ayon sa blessing ng Panginoon, ayon sa prosperity ng Diyos, angat ang buhay mo. Bawat hawakan na yung kamay, pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi magiging matalino ka. Bakit? Because God will teach you how to prosper. God will teach you how to profit. In Deuteronomy chapter 8, verse 18, He has given you the power to get wealth. You need to claim it by principle, by faith. Now, tingnan natin ito, ang ganda nito. The first word in that verse na rich is ploseos. It is an adjective word. Ito yung paglalarawan sa kanya. No? Adjective word yan. No? Na siya'y mayaman talaga. Na ang ibig sabihin siya'y wealthy, siya'y super abundant in riches. Na ang Diyos ang pinaka mayaman sa lahat ng pinakamayaman sa mundo. Because He is the source of all things. Si Jesus yan. Yun ang description sa Kanya. Pinakamayaman. The God of abundance, the God of wealth, the God of prosperity, the God of all things. Now, the second word in that verse is ploteo naman. It is a verb that describes the state of being. Ayan. Ito yung verb, no, na salita na nagsasalarawan ng iyong kalagayan naman. Kasi sinasabi na you know, the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, super abundant siya, yet for your sakes, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Ito na yung iyong state of being. Di mo alam, mayaman ka. Di mo alam, prosperous ka. This is the state of your being, and you need to claim it, you need to believe it. Na ang ibig sabihin, to be rich in having abundance. Na ikaw ay yumaman ka, na sumagana ka sa pagkakaroon ng kasaganaan niya. Kasi crown the year with goodness. In Luke chapter 4, verse 18, He came to preach the acceptable year of the Lord. It is the Jubilee year. The favorable year. Mula doon sa panahon ni Jesus, ng kanyang pagdating, hanggang sa panahon natin, sa pagtatapos ng panahon natin, favor ng Diyos yan. Pagpapala ng Diyos yung pagdating ni Jesus. Pero magtatanong ka, Pastor, kung ang mundo nasa under sa favor and blessing ni Lord, bakit may mga patayan, may mga nakawan, bakit may mga ganon? Because of the devil. He came to steal, to kill, to destroy. He used people to steal, to kill. At bakit nangyari yun? Because the devil is a legalistic spirit.
pag sinabing legalistic, no? Kaya siya makakagawa ng masama sa buhay ng isang tao. Meron siyang entry point. Bakit? Kasi merong tinatawag na breaking of the covenant. If you will read Isaiah, the book of Isaiah, I think in chapter 24, just find it for yourself, or in Psalm chapter 50, no? May mga taong kiniklaim ang salita ng Diyos, but they don't live in the Word of God. They have broken the covenant. Pagka binrek mo yung covenant, you will suffer the consequences. Think about that. Maraming mga tao, binrek nila yung covenant nila kay Lord. Binrek nila yung kanilang agreement kay Lord. Umalis sila kay Lord. Think about Cain. Think about Adam. Si Adam, he has that covenant with the Lord. He has that agreement with the Lord that he will rule the world. But Adam and Eve fell into the sin. Consequences, yung kanyang anak na si Abel, minurder ni Cain because of the breaking. Because they broke the covenant. They have broken the covenant. Binrek nila. Violate nila ang covenant. Kaya nangyari yan. But mga kapatid, if you will follow Jesus, because when Jesus said, He came to give us life and to have it abundantly, claim natin yan. Paniwalaan mo yun. Sumunod ka kay Jesus no matter what. No turning back. Huwag kang umalis kay Jesus. Just follow Jesus. Just believe in the finished work of Jesus. Because kapag ka nakita mo ito, naintindihan mo yung grace ni Lord, na bagamat siya'y mayaman, naging mahirap siya, upang ikaw ay maging mayaman, ito na yung estado mo sa buhay. That you will be rich in having abundance of outward possession, and to be richly supplied with resources, so that you can give blessings of salvation to all. You can become an instrument of God's blessing for salvation. Ang gospel, libre. Ang mabuting balita, libre. Pero ang pagdadala ng mabuting balita sa iba't ibang lugar, may bayad. Hindi ka pwede mag 1, 2, 3 sa jeep. Hindi ka pwede mag 1, 2, hindi ka magbayad sa bus or magbayad sa aeroplano o sa jeep. No. Kailangan ko magbayad. Kaya ang pagdi-deliver ng mabuting balita, may bayad. Ako nga, binabayaran ko to eh. Ang pag-aaral ko ng salita ng Diyos, talagang pinagpupuyatan ko. Pawis at hirap. Kaya nga kaya I love expounding the Word. Talagang in-expound, talagang pinag-iisipan ko yan. Hinihingi ko yan sa Panginoon para maintindihan po natin. Amen? Pero libre yung paglilingkod ko. Libre yung kabutihan na ginagawa ko. Ginagawa ko yun because I follow Jesus. Because I believe in the finished work of Jesus. Amen? Can we give God the praise? Now I will close on this, mga kapatid. Hebrews 13, verse 20. May the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep. Si Jesus Christ, ang great shepherd of the sheep. Tayo yung mga tupa. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng peace. That peace is shalom. Shalom meaning the well-being, the prosperity of the mind, the spirit, the soul, the emotion, through the blood of the everlasting covenant. Verse 21, make you complete. Kompletuhin ka. Gawing kanyang buo. Na hindi ka magkukulang. Because the Lord is my shepherd. I shall not lack. I shall not be in want. Because He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of death, through the valley of accusation, I will fear no evil. For you are with me. God is with me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. His rod, your staff, they are my comfort. And my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me. Why? Because I follow the shepherd.
I follow Jesus. I believe in the finished work of Jesus. He will make you complete. For what reason? For every good work. Kukumpletuhin ka niya para gumawa ka ng mabuti. Gagawin niya sa iyo, working in you, what is pleasing to Him. Ano yung nakalulugod sa Diyos? Nalulugod siya ng kanyang mga anak, nagpo-prosper spiritually, mentally, emotionally, physically, in good health, financially. Tatay ako. Marami rito tatay. Marami rito nanay. Kailanman ang tatay at nanay nyo, ang iniisip nila, kapakanan ng mga anak. Walang magulang na nag-isip ng masama sa kanyang mga anak. Gusto niya mga anak niya, maitaguyod niya. At kapag naitaguyod na niya ang kanyang mga anak, meron pang extension na kamag-anak na tinutulungan. Bakit? Kasi ganun tayo, ganun ang Pilipino. Bakit? Ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos, sumagana tayo. Kung mahirap ka, sino matutulungan mo? Kung mahirap ka kahit sa sarili mo, hindi mo matutulungan eh. Kaya nga sabi ni David, pasaganain mo ako. Pag wala akong pasaganain ng todo, baka makalimutan kita. Huwag naman ako maging mahirap, baka sumpain kita. Kasi alam ni David ang puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos nagkukumpleto. Kinukumpleto niya ang kanyang mga anak. Inaangat niya ang kanyang mga anak upang kanyang mga anak ay maging extension ng kabutihan sa kanyang kapwa. Para yung kanyang kapwa na na-extensionan ng kabutihan ay madala sa kaligtasan, makilala si Yeso Kristo sapagkat si Yeso Kristo ang nagiging dahilan upang maging mabuting tao ang isang tao. It is through Jesus Christ. And that is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. Amen.